Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Revelation, Apocalypse. Nais ko pong muling tunghayan natin sabay-sabay ang Kapitulo 1 sapagkat ang mga bagay nito ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon upang tumingin sa itaas sa mga bagay na gagawin ng Panginoon at hindi makita natin sa ibabaw ng lupa ang mga pangyayari na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pinakamahalaga ay makita natin ang Panginoong Jesucristo. Siyang ating tagapagligtas, siyang nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Ang kanyang buhay ay ibinigay niya para sa atin. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Revelation chapter 1 at nais ko po basahin ang buong kapitulo sapagkat maraming bagay na makikita tayo hinggil sa buhay ng isang mananampalataya at sa darating na kapahayagan ng Panginoon. Sa Revelation chapter 1. Ganito po ang siyang isinasa, nagsisimula po sa talatang 1, ang Apocalypse ni Jesucristo na binigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan na sumaksi sa salita ng Diyos at sa pagtuturo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng Buddha at tumutupad ng mga bagay na nasusulat noon sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan na sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa ang kapayapaan mula noon sa kanya na ngayon at ng nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luglugan at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin at sa nagkalat sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayo kariyan mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang pag-ahari magpakailanman siya nawa. Narito, siya ay pumaparitong na nasa mga kalapaan at nakikita siya ng bawat mata at nang nagsimulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisikatpoy dahil sa kanya, kaya din siya nawa. Ako ang Alpha, Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa ulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa pagtuturo ni Jesus. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko ang isang sa aking likuran ang hakilang tinig na mula sa isang pakaka na nagsasabi,
Ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso at sa Esmirna at sa Pergamos at sa Thyatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y doon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang itong kandelerong pinto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang paa at may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na hinto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputing tupa, gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng naglilinas na apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong inulit, na gaya ng dinadalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng nagaslas ng maraming tubig. At ang kanyang kanang kamay ay may itong bituin. At ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na kaba na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasupasok ako, waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay at ako'y namatay. Narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita ay sa aking kanang kamay. At ang 7 kandelerong pinto at ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. And dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto po natin ngayon ay nasa talatang 3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat noon sapagkat ang panahoy malapit na. Nais ko pong isamahin ang talatang 18. Dito ay sinasaad, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa aking ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Dami na mahal, tunay na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat sa mensaheng ito ay nagpapahayag ang tungkol sa mga bagay na mangyayari. Katulad sa ating kapanahunan na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay nasa huling kapanahunan. At maraming mga pangyayari, ngunit ang lagi nating madidinig sa Panginoon at kung papasahin natin ay huwag tayong natakot. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. Dito ay tinutukoy ng Panginoon ang kanyang panukala. 2 bagay ang ating masusuntunan. Una ay haatulan niya ang kasalanan. Ikalawa na tinutukoy dito ay kanyang iniingatan at pinagpapala ang kanyang mga lingkod o ang kanyang mga iliran. Tunay na mga bagay nito ay kanyang kapasyahan.
Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, tayo ang iglesia na siyang binubuo ng mga hinirang o pinili bago patatag ang sanlibutan. Kailangan na makita natin ang kanyang mabuting kalooban at hindi ng kanyang kapasihan. Tayo ay ibinukod at binuwa niyang sariling bayan na binuo sa pamagitan ng kanyang pagpili ayon sa minarapat ng kanyang kalooban at kagustuhan. Kung ating titingnan, mga minamahal, ay labis ang kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya. Sapagkat kung aking tinitingnan at pinag-aaralan ang mga salita ng Panginoon, halimbawa katulad sa Efeso, na dito ay isinasaad kung paano na sa walang hanggan ay tayo'y pinagpala, ginagabayan, iniingatan, at hindi nais na Panginoon na tayo ay mapahamak. Na sa walang hanggan, tayo ay kanyang pala ng sagana. Katulad na sinasabi sa talatang 3 ng Efeso, kapitulo 1, na dito ay sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang tungkol sa Espiritu sa sangkalamitan kay Kristo. So, ibig sabihin, sinabi niya ni Pablo na sa walang hanggan ay tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Sapagkat sa walang hanggan, tayo ay hinirang ayon sa talatang 4. Sabi dito, ayon sa pagkapili niya o pagkahirang niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. So, meron ng ginawa ang Diyos na siya'y nagbukod ng kanyang sariling bayan, kanyang bayan. Ang bayan ito ay hinugasan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Ang bayan ito ang siyang tagapagmana ng kanyang kaharian. Ang bayan ito ang siyang mamumuhay sa kanyang kaharian. At ang bayan ito ang siyang makakanaman ng ganap na kaluwalhatian na siyang inilalaan ng Panginoon. Kaya sabi dito na bago pa itinatag ang sanlibutan ay hinirang na tayo upang maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ibig sabihin, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, tayo'y naging banal. At ang mga banal lamang ang maaaring pumarap sa Panginoong Diyos sa ating Ama. Ang mga banal lamang na nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ang maaaring tumawag sa Diyos na Ama. At ang Diyos ay nakikinig lamang sa kanyang mga anak sapagkat sila ay mga ginanang at sila ay walang dungis sa kanyang harapan sa pag-ibig. At tayo, sabi sa talatang 5, na tayo ay itinalagan niya ng una pa sa pagtukup tulad sa mga anak. Sa pamagitan ni Jesucristo, sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So dito nakita natin, mga minamahal, ang kagandahan ng kalooban ng Diyos sa atin. Sapagkat sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung lahat ng ating mga kasalanan ay ipinatawad. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. At tayo ay kinuko, naging mga anak, naging miyembro ng kanyang sambahayan, ng kanyang iglesia. At ito ay sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan
sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalungan. Kaya dito sa Apokalipsi ay makikita natin ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng Panginoon sa kanyang iglesia sa bawat kapanahunan at maging sa panahon ng darating. Sila'y iniingatan at walang kapapahamak, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayong mga minamahal. Una ay ang pasimula, yung introduction dito sa aklat ng Revelation. At ang pangalawa ay yung pinaka-sentro ng message, the central message. At ang pangatlo, then the vision, yung awit-awit. Ang Revelation ay kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay sa Kanya ng Diyos. At yun ang sinasabi dito sa talapang 1. At yung kapahayagan ito, ang Apokalipsi, ay ibinigay kay Juan sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. Tulad ng sinasabi dito, na ang pangalan ng kanyang lingkod ay si Apostol Juan. Si Juan ang siyang pinakabunso sa mga mananampalataya. Sapagkat sa kanyang kapanahunan ay nawala na ang mga apostol. At dito yung tinutukoy na siya ay nag-iisa. Sa kanyang pag-iisa at patuloy na pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay pinag-usig. Sa pag-uusig ay dinala siya ng pamahalaan sa isang isla ng pangalan ay Patmos. Ang kadahilanan ay sapagkat ipinangangaral niya ang salita ng Panginoon. At yan ang sinasabi sa palatang 9, dahil sa salita ng Diyos. At gayon din sa patutuo sa Panginoong Kristo. Na ibig sabihin siya ang sumasaksi na ang Panginoong Kristo ay buhay. Siya ang sumasaksi na namatay ang Panginoong Kristo para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng mga nananampalataya sa Panginoong Kristo. Yan ang napakahalagang doktrina. O kaya nga sinasabi niya na dahilan sa patutuo ni Kristo. Lagi niyang ipinangangalan, lagi niyang sinasabi na manalig sa Panginoong Kristo. Sapagkat siya lamang ang tagapagligtas, tagapamagitan, at wala ng iba. O kaya nga dahilan doon, itinapon siya ng pamahalaan sa Patmos. Ang Patmos o isla ng Patmos ay isang isla na mabato. Walang anumang pananim, walang anumang purong kahoy. Ito'y mabato at napapaligiran ng tubig. Walang puno doon. At nakakatiyak na walang tao na maaaring makapagpatuloy na mabuhay sa islang yun sapagkat wala siyang kapagkukunan ng anumang kabubuhay sa lugar na yun. Paligid ng dagat at tinutukoy dito na siya'y nag-iisa sa lugar na yun. Alam niyo, kuminsan, napakahirap
na ikaw ay nag-iisa. Mahirap ang buhay, walang malapit na tao sa iyo. Walang makausap at nananatili sa isang isla. Kaya masasabi natin na ang lugar na yun ay isang lambak ng tangis at pag-iyak. Kalungkutan. Marami ang siyang nalulungkot. Pero si Juan ay katulad ni David. Kaya sabi sa mga awit 31, talatang 15, ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Napakalagot. Si Juan ay puspos ng kalungkutan, pero naroon ang kaaliwan niya sa Panginoon. Alam niya na hindi siya nag-iisa. Kahit na siya ay pinag-uusik ng pamahalaan, dahilan sa salita ng Panginoon, dahilan sa kanyang patutuo na siya ay alagad at nagsunod ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa kapasyahan niya ay nanatili siya doon. Ngunit, ang sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo ay nagpahayag sa kanya. At ito ang kanya sinasabi sa talatang 10. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon. Ibig sabihin ay naroon siya nag-iisa. Ngunit ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya ng araw ng Panginoon. Ano yung araw na yun? Araw unang linggo. Kuminsan, pinag-aaralan natin, anong araw ang mga bagay na yun? Ang ginagamit natin ay Gregorian calendar. At ang araw na yun ay unang araw ng Sanlinggo at yun ay Sunday. At ang Sunday ay para sa Panginoon. Ito ay araw sa Panginoon. Ibig sabihin ito yung tinutukoy na madalang sulatan na sabat kapahingahan ng mga mananampalataya. Sabi sa binasa natin sa Pumuntos, yung ika-4, na ang Sunday ay ibinupot ng Diyos. Pinanal. So, dahil sa araw ng Sunday ay binanal, hindi pwede magtrabaho ang mga mananampalataya. Hindi tayo kinakailangan tumulan sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at ginagawa nila kasiyahan ang Sunday imbis na manambahan sa Panginoon. So, yung ating titignan ang Isaiah, Titulo 58, makikita natin doon ang tungkol sa Sabat. Ito ay kinakailangang ipangiling. At alam natin na mga nangingiling ng Sabat, araw na Panginoon ay mga mananampalataya na. At yun ang siyang tinutukoy dito ni Juan. At sa araw na yun ay narinig niya sa kanyang likuran ang dakilang tinig na katulad ng isang trumpeta o katulad ng isang pakaka. Yung pakaka dito ay trumpeta. Napakaganda na balikan yung mga sinaunang lengguwahe, salita. Kaya napakayaman ang mga bagay ngayon. At dito ay nagpahayag ang Panginoon sa kanya. Kaya sa kapahayag ng ito ay inutusan ng Panginoon na isulat ang mga bagay na kanyang nadinig. Tulad ng sinasabi sa talatang 19, sabi dito, isulat mo nga
ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Kaya nga tinutusan si Juan na siya ay sumulat. At ito ang siya sinulat niya sapagkat ang kapahayagan ay nagmula sa Panginoon tulad sa sinabi sa talatang 1 na ito ay ibinigay ng Diyos sa kanya at ibinahagi kay Juan sapagkat si Juan ang siyang sumaksi sa mga salita ng Diyos at nagpatotoo sa Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Kaya nga, ang nais ng Panginoon ay isulat ang kanyang nakikita at gayon din isulat ang mga bagay na kanyang nakikita sa darating. Kaya nga sinasabi dito na ang mga bagay nito ang siyang nangyayari at panukala ng Diyos sa mangyayari mula sa kapanahunan ni Juan, sa ating kapanahunan, at sa kapanahunan darating. Kaya nga dito ay nakakagalak sa buhay ng isang mananampalataya ang nabasa yung isinulat ni Juan para sa atin. Ito ay mula at nanggaling sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya pag pinasa natin ang Revelation, dahil natin tatandaan, ito ay galing mula sa Panginoon Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at ibinigay kay Juan at sa panahon ni Juan hanggang sa kasalukuyan, ang mga bagay na ito ay dumating sa ating kapanahunan at kinakailangang ibabahagi natin sa mga susunod na mga henerasyon kung hindi pa darating ang Panginoon. Sapagkat dito ay sinasad ang katapatan ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang mga hinirang at mga mananampalataya. O kaya nga dito ay sinad ni Juan ang tungkol sa iglesia na siyang tatanggap ng sulat na ito sapagkat binigay ang direksyon upang mabatid ng iglesia. At sinasabi dito, mga minamahal, ang mga iglesia sa panahunan ni Juan. Ito na iglesia. Ang sabi dito sa talatang 11. Sabi dito sa 7 ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamos, at sa Thyatira, at sa Sardis, at Philadelphia, at Laodicea. Kaya ito ay sapagkat yung ito, ibig sabihin ay completeness. Hindi lamang ito ay para sa 7 iglesia sapagkat sa ating kapanahunan, hindi na natin kasusuntungan yung iglesia yun doon sa Turkey. Kasi itong mga iglesia ito ay nakapalibot doon sa Turkey. At ngayon ay wala na ang iglesia yun. Kaya nga ito ay tumutukoy sa laganap ng mga iglesia, mga lokal na iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat hindi lahat ng nagsasabing iglesia ay iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat ang kanilang mga katuruan ay mali. At dito ay tinutuwid ng Panginoon ang mga bagay na dapat na makita. Kaya nga, sabi dito ay si Juan ay inutusan at sulat para at ipadala sa itong iglesia
Tayo lubos nagpapasalamat sapagkat dumating sa atin ang aklat na ito, banal na kasulatan, upang mapag-aral natin. Ito yung sinasabi sa talata 3 na mapalad ang bumabasa. So sa ating pagbasa, makita natin ang doktrina, ang katuruan ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat maraming mga katuruan ay mali. Ngayon, pag tayo nakikinig sa mga maling katuruan, tayo ay unti-unting lumulubog sa umuloy ng kapahamakan. Sapagkat yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na makikita dito sa Revelation na ang diablo, ginagawa ng diablo ay tulad sa tubig na ito ay bumubukal upang lunurin sa pagkabila ng tubig ang iglesia ng Panginoon. Ano ibig sabihin ito? Maraming mga maling katuruan ngayon. At ang iglesia ay nilulunod ng maling katuruan. Paano natin malalaman mga bagay na yun? Ay maliwanag yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Marami ang siya magpapanggap na sila ay Kristo. Marami ang siya magpapanggap na sila ay pastor ng Panginoon sa Kristo. Paano natin malalaman? Mali ang kanilang mga katuruan. O kaya nga dito ay pinatatatag ang bawat isa sa atin. Si Juan, kahit na siya ay nag-iisa, ang Panginoon ang naging kanyang kaaliwan doon sa isla ng Patmos. Hindi siya nag-iisa. Naroon ang Panginoon. At lagi nating tatandaan, mga minamahal, na kung sakaling dumadating ang mga pag-uusip o kaya dumadating ang loneliness, huwag natin kalilimutan, hindi tayo nag-iisa. Ibinigay at ibinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang ingatan tayo, upang tayo ay pagpalain, gawayan. Minsan, sa pabuhay natin, araw-araw, pag dumating yung mga kabiguan, kaya ay mga pagputsada ng mga tao, pagsasalita, laban sa atin, kung tayo paghihinaan, tumingin tayo sa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Hindi siya nagpapabayo. Yan ang dahilan kung bakit pinagkalog sa atin ang banal na Espiritu. At dito sa Revelation, ang pinaka-sentro ng mensahe ay tungkol sa Panginoon sa Kristo. Siya ang sentro. At kaya niya inutusan si Juan upang isulat at ipadala ang aklat na ito sa 7 iglesia upang kapatid ng bawat iglesia na Panginoon ay hindi nagpapabayan. Sapagkat ang mga iglesia nito na kung ating papasahin mula chapter 2 hanggang chapter 2 ay may kanya-kanyang pag-uusip na doon ay tinutukoy na tunay na Panginoon ang siyang gumagabay. At maaaring may mga pag-uusip na dumadating sa kanila. Minsan sila ay nasa gitna ng kahilingan. Ngunit ang Panginoon ay siyang gagabay at papatubay sa atin sapagkat siya ang ilaw na pinagkaloob sa ating puso.
Sa banal na kasulatan ay makikita natin ang buod ng mensahe na sinasabi sa talatang 5. Nasabi sa talatang 5 dito sa kapitulo 1, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat. Lagi natin tatandaan na panganay sa mga patay. Sabagat ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, upang tayo ay hanguin, sabihin kunin tayo sa puso ng kadiliman, at doon ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan at hugasan at maging mga banal. Kaya-aya at nagdudugo sa harapan ng Panginoon. At yan binasa natin sa test, sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Nabibigay niya ang kanyang sarili na matay siya. Kaya sinasabi na panganay sa mga patay sapagkat siya'y binuhay ng Panginoon Diyos. Ibinangon siya. Yan ang lagi nating makikita sa banal na kasulatan. Lalo-lalo na ang Efeso kapitulo 2, na ang mga mananampalataya dati-dati ay patay, ngunit sila ay ibinangon na sa kamatayan. Kasi meron silang buhay na walang hanggan. At kung sila ay may buhay na walang hanggan, hindi na sila taga-sanglibutan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi na ako taga-sanglibutan, at hindi ang mga mananampalataya ay hindi na taga-sanglibutan. At sila ay ibinangon ng Panginoon mula sa kamatayan upang hindi na mamatay magpakailanman. At dito tinutukoy na ang Panginoon ang siyang saksi sa ating buhay. Kung paano na tayo ay ibinangon niya kasama, siyempre pag ang Panginoon sa Kristo, sabi sa banal na kasulatan, ibinangon siya ng Ama. Sa pagbangon niya, kasama ang mga mananampalataya, at kilala ng Panginoon sino-sino yung mga mananampalataya yun na kasamang ibinangon niya ng Diyos. Kaya tayo ay hindi stranger sa Panginoon. Kilala niya tayo, mahal niya tayo, alam niya ang ating buhay, walang nalilihim sa Kanya. Kumbaga sa salitang ako'y hubad sa harapan ng Panginoon, ang ibig sabihin mo, wala tayong malilihim sa Panginoon, sapagkat kilala niya tayo, kasama tayong ibinangon mula sa kadiliman, sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu ibinangon. Kaya yung mga ibinangon yun, kasama ng Panginoon, sila ay merong buhay ng mga ikan. Kaya sa bawat kapanahunan, ang mga mananampalataya ay tinatawag, sapagkat sila ay kasama na ibinangon ng Diyos upang magmana ng buhay na marahanggan sa akin. Ibig sabihin, merong pamanahin ang mga mananampalataya na sa buhay. At ito ang siyang isinasa. Siya ang tapat na saksi. Sinasaksihan niya na sa kanyang pagbangon,
kasama niya ang mga mananampalataya. At yun ay dumating sa ating kapanahonan. At siya ang panganay sa iginawang ng Diyos mula sa mga patay. Siya ang pangulo ng mga hari sa iba't ibang henerasyon at maging sa ating kapanahonan. Kaya nga, sa pagdating ng Panginoon, ang lahat ng mga namumuno ay huhukuman ng Panginoon kung sila'y gumagawa na kasamaan. At pinagpapala ng Panginoon ang mga bansa na sumusunod sa Panginoon. At sabi dito, siya rin ang nagkalat ng ating mga kasalanan at tayo hinugasan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. At sabi din dito, mga minamahal, ay ginawa tayong mga hari dito sa talatang 6. Alam niyo kung minsan, nakakalungkot yung mga nag-translate ng Tagalog. Ang ilan dito ay hindi nakukuha kung ano ang ibig sabihin sa King James Version. Sabi sa talatang 6, sa written list, He had made us kings. Sa Tagalog, yung sabi dito tayo ay ginawa tayong harian, mga saserdote. Tatlong bagay ang siyang katangian ng mga mananampalataya. Una, sila ay ginawang hari. Pangalawa, ginawa silang saserdote. Pangatlo, ginawa silang propeta. Yun ang mga katangian ng mga mananampalataya na siyang ibinahagi ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kalungkutan ni Juan, dumating ang pangitahin. Dito sa banal na kasulatan ay isinasaad dito sa talatan 10, sabi niya, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon, sabihin, Sunday. At narinig ko sa aking likuran ang takilang tinig tulad sa isang pakaka. At sinabi yung talatang 11 na makita niya ay sinabi sa kanya na isulat ang aklat na ito at ipadala sa pitong iglesia. At si Juan, sa kanyang pag-iisa, aling sa kanyang kalungkutan, siya'y lumingon sa talatang 12 upang makita ang tinig na nagsalita sa kanya. At nang siya'y lumingon ay nakita niya ang pitong kandelero pinto. At sa gitna noon ay merong isang anak ng tao. Itong anak ng tao ay titulo ng ating Panginoon Jesucristo, the Son of Man. At nakita niya na ang Panginoon Jesucristo ay nakadamit hanggang suod niya. At meron siyang bigkis sa kanyang dibdib na isang pamigkis na bituto. And then, iniisa-isa dito ni Juan ang mga bagay na nakita niya sa Panginoon sa Kristo. At ang nakita niya ay ang kanyang paa. Sapagkat napasugsug siya. Ang unang bagay na kanyang nakita ay
ang kanyang ulo, buhok ay maputi. Gaya ng balahibo, maputi ng tupa. Gaya ng biyernes, maglinig-nig. Maaaring naalala niya nung ang Panginoon sa Kristo ay magbago ng anyo sa mundo, kasama si Pedro, na ang kanyang katawan ay nagnining at siya ay tunay na nagnining. Yun ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon sa Kristo. Pagkat ito ang siyang nakita ni Juan. Ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo, maputi ng tuka, gaya ng yere. Ang kanyang mga mata ay gaya ng lingas ng apoy. Ang kanyang mga paa ay katulad ng kalso, binuli. Sabi ng binuli ay pinakintab. Gaya ng talisay sa isang lutuang bakal. Ang kanyang tinig ay gaya ng gas. Sabihin niyo yung daloy ng tubig. Maraming tubig na sinasabi dito. At ang kanyang kanang kamay ay may pitong bituin. At ang kanyang bibig ay lumalabas ng isang matalas na tawa na may dalawang talim. Kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Nang siya'y aking makita ay nasubasot kung huwaring patay sa kanyang pakanan. At inatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sinasabing, magkakaroon ako, ako'y ang una at ang huli. Ito ang minamatay. Muli niya nakita ang Panginoon sa pantay. Kasi nang ang Panginoon sa Kristo ay mamatay, ang Panginoon sa Kristo ay napakita sa kanyang mga anak. Napakita sa loob ng 40 araw at 40 days. Kita Panginoon. At nakita niya na umakyat ang Panginoon sa langit at kinubis siya ng mga alapahan. At ngayon, ang pakiramdam ni Apostol Juan, parang nag-iisa siya. Damdam niya ang pag-uusig sa kanya, nag-iisa siya. Ngunit nakapita ang Panginoon, bigla siya nagkaroon ng kaganahan. Nakita niya muli ang Panginoon sa pangitari. Pero yung pagkakita niya sa Panginoon, kaiba. Sapagkat lubusan ang kaluwalhatian ng Panginoon kaysa noong kasama nila sa lupa at hanggang sa umakyat sa langit. Pero nakita niya dito, sabi niya ay nagniningning ang Panginoon. Yung kaluwalhatian doon. Ang naman ng palataya ay makakaranas din ng lubusang kaluwalhatian pag dumating ang Panginoon. Sapagkat sa ngayon, bahagyan ng kaluwalhatian, meron ang mga mananampalataya. There is glory. Kaya nasabi ni Pablo ay from glory to glory ay tayo nabago ng Panginoon. Ibig sabihin ni dumadating yung padagdag ng padagdag ang kaluwalhatian at magiging lubos ang kaluwalhatian ng mga mananampalataya sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, pag dumating ang Panginoon,
lahat ng tao ay makakakita sa Kanya. Kasi ito yung sinabi dito sa talatang 7. Sabi dito, narito, siya'y paparito nasa mga palapaan at makikita siya ng bawat mata na mga nagsiulos sa Kanya at lahat ng mga hanggan sa lupa ay nagsisi tagpoy dahil sa Kanya. Ang ibig sabihin dito, lahat ng mga tao ay haharap sa Panginoon sa Kristo. Maging yung naglatay ng sakit sa Panginoon, kasama yung nagsiulos, kasama yung nagtakot, lahat. At doon ikagawan ng Panginoon ang pagtubo, paghatol sa masama, at din paghatol sa mga mananampalataya, hindi para hatunas naman tayo sapagkat ang mga mananampalataya ay wala na palataya. Hindi sila ay pagkakalooban ng kaloob, ng reward. At sabi ng Panginoon, siya ay dumarating. Nagaling niya ang kaloob para sa mga mananampalataya. Mami na mahal, napakaganda na ito ay pinag-aaralan natin. Maring sa ating pamumuhay, araw-araw, nakakanta tayo na minsan nalulungkot, minsan ay parang nag-iisa, minsan ay mayroong problema, madali, ngunit lagi natin alalahanin. Ang Panginoon ay nabubuhay sa ating puso sa pamagitan ng Kanyang Anak na Espiritu. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo palilimutan, kundi bagkus, alalayan tayo magpakailanman hanggang sa siya ay pumating. Amen. Maraming salamat po sa iyong mga salita, ang aming Diyos at aming Ama sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ito ay yung pagkalari sa aming mga puso.